kapitbahay, may sira ba sa bahay? Huwag mag-alala, ang lubagi ang sagot sa problema mo. May bitak sa dingding, tumutulo ang bubong. Kahit anong aberya, ayos namin, garantisado. Mula kisame hanggang sahig, pinto o bintana, ang luwagi ang bahala. Sigurado, maasahan ka. Ang luwagi kaibigan ng bawat tahanan. Ipinapaganda ang bahay mo, walang kapantay na galing. Mabilis, maaasahan, at may puso sa bawat gawa. Sa bawat sulok ng bahay, kami laging kasama. Pintuan na sumisigaw, tubo na tumutulo, kisame na nagkakabitak, sahig na nanginginig. Kahit electrical o welding, sa amin may solusyon. Ang luwagi expert sa lahat ng serbisyo ng bahay mo. Ito ang inyong ang luwagi, sumasaludo sa inyo. Tandaan natin saan luwagi, walang maliit na trabaho. Una ay serbisyo, lahat ng kailangan, sagot namin ito. Ang luwagi house repair and maintenance. Bahay mo, ayos namin, sa kalidad walang tatalo. Hey! Wiki House Remote! Ayan, good morning mga idol. Nandito na kami sa aming destinasyon. May maliit na project tayo dito. Ayun, tara, tingnan natin. Ayan, dito po sa lugar na to, diyan natin ilalagay yung detachable na warehouse natin. Lalagyan niya ng mga karton na mga gamit nila. So ayan, lugar na yan. Ating materyales sa ating gagawing warehouse dito sa likod. Ito. Mga ano to, tubular. Medyo makapal yung binili natin mga idol. Ayan yung mga nag-deliver, mga gwapo yan. Oh. Ayan. Ito yung pump flooring natin, marine plywood para medyo may resistansya sa lamig. Ito naman yung tubular na gagamitin natin na pinaka pump frame. Medyo makapal yan, 2.0 yung binili natin para medyo matibay-tibay sa pagwi-welding. At ano, ito naman yung plain sheet, gauge 22 yan. At ito naman yung ito yung plywood na marine plywood para medyo may resistance. Dito naman sinisimulan na natin katingin yung materyales sabay-sabay para sabay-sabay na rin lang isang weldingan na. Ayan, nakating na natin lahat ng parts, no. So proceed na tayo ngayon doon sa welding. Kasi para mabilis, cutting muna lahat yung parts tapos welding naman tayo ng welding. Yung sa ganitong kontratahan, panalo tayo kapag mabilis ang pagkakagawa, no. Gaya ng gawa namin. Isa kami ng welding machine. Yan na. Tapos, kita nyo, dalawa rin yung grinder. Kaya pareho kayong kumikilos. Pero pag isa lang at yung isa tagapanood, ay malulugi kayo niyan. Dito sa amin, wala ditong bossing-bossing. Kontraktor ka, magtrabaho ka. Yan, para pare-pareho kayong kumikita. Ibang klase yung welding machine mo, sumisipol ah. May sound oh. Oh, yan. Narinig nyo mga idol, may sound. Doon sa mga baguhan pa lang, lagi nyong aalagaan yung eskwela, lalo sa ganitong bakal. Kaya laging dapat may katabigang
eskwala. Yan, kagaya niyang ginagawa niya. Lagi niyong i-eskwala dahil pag yan ay na-welding nyo, wala na. Final na yun. Tip nga pala namin doon sa mga bagong welder, pag kayo mag-welding ganyan, yan, ispat nyo muna, kagaya niya mga yan, di ba? Yan, naka-spot lang lahat. Tapos, para masigurado ninyo na ayos na. Ngayon, pag okay na yung mga eskwala, saka kayo mag-full weld, kagaya niyan ganyan. Yan, ipo-full weld na niya. O, yun lang, Sara, sa mga baguhan pero doon sa mga magagaling na, alam na nila yan. Ingat nga pala kayo sa paggamit ng grinder, Yung paggamit ko na yan, baliktad dyan. Ang pinakasip, yung ang apoy ay papunta sa inyo. So, ayan po at ongoing yung ating ginagawang warehouse, Ano yan? Detachable na warehouse yan. Pag di na kailangan, pwede nyong i-disassemble ulit. At pag kailangan ulit, assemble na naman ulit. Ang ilalagay dyan namin yun, yung mga karton na yan. Marami yan, mga ganyan. Yan yung ginagawa namin, doon namin yan ipipisto. Pag tapos na, papakita namin sa inyo. Ayan, sabay na kaming nagwi-welding dito para marami kaming matapos sa maghapon. Para bukas, iba naman. Yan, ito yung frame na ginagawa namin. Bali, ang pinaka-cover niya ay plain sheet. Manipis lang yung ginamit namin dito. Bali, gauge 22 lang. Pero pwede na yan. Ayan, at nabuo na natin yung frame ng ating detachable cabinet. Actually, hindi cabinet ito warehouse ito, bodega. So ngayon, pipinturahan na natin to ng epoxy primer. Pero bago natin pinturahan, pag wala tayo nung rust converter, lihahin na lang. Pwede naman yung lihahin tapos epoxy primer. Wag ang hindi nyo lilihahin dahil matatanggal lang yung epoxy primer dyan. So ayan, kaya nga nililihan niya yan. Tapos susunod dyan, epoxy primer. Pwedeng roller, pwedeng brush, o mas maganda spray. So ayan, at na-assemble na natin yung ating ginagawang pinaka-stock room, ang gamit natin dyan ay tubular 2x3. Ayan, ang susunod namin gagawin dyan, yung pinaka-pintuan na niya, yung opening na yan, pintuan yan So lahat yan, detachable yan. May mga butas yung makikita mo, may mga butas yung tubo. Kasi nandyan yung tornilyo niya sa loob. Kaya makikita nyo yung tornilyo sa loob at yan. Ganon din yan dun hanggang dyan sa taas. Ayan. So detachable yan Ito yung ginagawa naming pintuan. Ang frame niya ay 1x2. Ayan ang gagawin namin dyan, ang pinaka-wall niya ay plain sheet. So kaya kinakating namin itong gitna na to para dyan namin ilalagay yung plain sheet. Yan. Kasi ang pangit niya pag i-welding mo manipis lang. So yun. Ganun lang ang proseso mga lodi. So ayan, at na-frame na natin yung plain sheet. Nasa loob na siya nung pinaka-tubular na hinati natin sa gitna. At ayan, pagkatapos yan, i-welding na yan. Pero dapat bantayan nyo lagi yung eskwala niya, Ito, pagkatapos natin i-primer, lalagyan natin yan ng sealant. Kasi papasok dyan yung tubig kapag yan ay naulanan. Yan, magkabila yan. So, kaya lalagyan natin ng sealant yan. Gumagawa tayo, mga idol, nung lock doon sa ginagawa naming cabinet. Ito yung sa pintuan. Ito, ginagawa lang namin to. Yan, ito 1/4 by 1 na flat bar. Tapos gagawa ka na lang ng ganito para yan, kagaya nito dyan. Tapos yung remache ito, nabibili naman yan ganito. Yan, may washer pa nga yan. Ako di ko na nilagyan ng washer. Nilding ko na lang sa pinalalim ko na lang to. I-grinder ko yan para lumalim. Para doon ko na lang i-weldingin. Tapos i-grind ko na lang yan para maging pantay. Para pag kinabit na doon, pantay siya, hindi siya nakaumbok sa ilalim. So
So ayan, kakabit ko na yan maya maya lang ng konti dahil yung kasama ko doon nagwi-welding pa ng para sa bubong. Ito naman yung pinaka-flooring, kinakakat na natin ng nilalagari na lang natin ng mano-mano. Ang kapal niyan ay ito, 3/4 yan at saka yan ay marine. Ayan, medyo mahirap-hirap lagari kasi makapal. Mano-mano lang eh. Yan, matapos nating ikat, ilihan natin ng konti at ito, sabay na nating pininturahan. Para tapos na, isahan na lang, ikakabit na lang yan pagka nagawa na lahat yung frame doon. Ayun, tapos na yung welding. Prepare naman natin ngayon sa grinding yan. At pagkatapos ng i-grind yan, saka napipinturahan. Yan, ito naman yung additional support. Pinaka-support ng aming nilalagay na shelf, no? Yan. Ilalagyan namin ng ganito yung support din niya. Gaya nito, oh. Yan. Ito. Tapos ilalagay lang natin ito ngayon dyan. Yan. Malapit nang matapos yung ating mini warehouse. Ayan, oh. Nilalagyan na lang ng nilalagyan ng wall nung kasama ko. Ano yan, plain sheet number 22. Yung itong mga materials na ginamit namin, tubular yan na 2x3, 2mm. Ayan, kinakabit na niya yung, ang sabi nila dyan, trusses. Yan, yung isa nakabit na. Yan. Ito naman yung holder ng support bar. Dito natin i-welding yan. Yan. Saka dito sa kabila. Para dyan natin ipapatong yung bar. Yung support bar yan. Yan. Ito, yan. Oh. Yan, ito. Kaya, yan, ganyan. Ang dali lang naman tanggalin pag lagay ng ganyan. Dyan natin kasi ipapatong yung flooring na 3/4. Yan, pinaka-side niya. Yan, ikabit na natin yung support ng shelf dito, no? Ayan. Ito, yan. Lahat yan, no? Ganyan. So, para detachable, pwedeng tanggalin. Pwede siyang tanggalin. Madali lang siyang tanggalin, eh. So, yan. So, yan. Lahat yan. Detachable lahat yan. Kung pwedeng gusto saan ilipat, pwede nila ilipat yan. Ayan. Gagawa na lang namin ng bubong, polycarbonate yung bubong yan. Ayan. Ikakabit na namin yung pintuan gamit yung cylindrical hinges. Ito yung pinto. 6 na piraso yan. Partner tigda 2. Ayan. Ang bilis, no? Magic na ikabit na agad. Yeah, joke lang, kanina pa yan naikabit namin. Magkasunod lang yung video, eh. Ayan, pinipinturahan na namin. Dahil metal yan, ang ginagamit namin na pampintura ay epoxy primer. Papakita namin sa inyo kung paano magtimpla ng epoxy primer do sa mga baguhan pa lang. Pero sa mga marurunong na, alam na nila yan. Ayan, tuloy lang pagpapintura namin. Ipintura na tayo ng ating ginagawang bodega gamit ang epoxy primer dahil bakal yun, eh. So ayan, yung epoxy primer, yung isa yun. Tapos ito, catalyst yan. So, ang pagtimpla niyan, yun ang laman kasi noon, 3 litro. Tapos tamang pantimpla niya yung 1 litro din ng catalyst. Tapos actually yan, ang panghalo na ginagamit yan epoxy reducer. Ay wala kami kasi hindi kami nakabili, no? Mayroon kami dito lacquer thinner, pero pwede rin yun. Pero ang pinakamahalaga, ang tama talaga, ang gagamitin natin na dito, epoxy reducer. O ayun, sana may nakuha kayo kahit konti, no? Sa mga marurunong naman,
Hindi na problema yan, alam na nila yan. Ayan, para di kayo magkamali sa pagtitimpla, no, lalo yung mga baguhan. Itong epoxy primer, meron niyang catalyst. Yan sabi ng iba, hardener, no. At ito naman talaga ang isinasama dyan para siya ay matuyo. So, ito, ang laman nito ay 3 litro, no. 1, 2, 3. Ngayon, ang isang galon kasi, ang laman ng isang galon ay 4 na litro. So, ito ngayon yung pang-4. So, kaya isang galon yan, eksakto pag hinalo mo to. Ngayon, kung gagamit kayo nito, at hindi naman ninyo kayang ubusin, halimbawa, kalahati lang ang gagamitin nyo, kalahati dito. So, di kalahati din dito. Depende, no? Ngayon, kung 3 bisis nyo gagamitin, di hatiin nyo to sa 3, hatiin din niyo to sa 3. So ganun, walang lamangan kasi masisira yung kanyang bisa ng pintura. Tapos ang panghalo, pwede din itong lager thinner, pero hindi ito talaga ang panghalo niya, no. Epoxy reducer, kasi epoxy type siya So yun ang gagamitin ninyo. Ngayon, okay ba mga lodi? Sa mga beginners lang ha, sa mga magagaling na, good luck sa inyo at kayo ay magagaling na, no? Thank you. Nilalagyan ng kasama ko ng stopper. Ayan, binububunganan niya. Yan yung polycarbonate. Kulay bronze ang ginamit natin para medyo hindi nakakasilaw pag may araw. Dito naman, ginagrinder ko yung pinagwildigan ng cylindrical o yung bisagra. At kasama ko na ding ikakabit dyan yung pinakalak niya. Ayan, naikabit ko na yung lock. Testing na lang. Okay na, pwede na to. Okay na yung lock natin. Yan. Itong isa. Ito. Okay. Itong isa, okay na rin to Yan. Malapit na, konting-kunti na lang. Final painting, final coating na lang to. Ayan, malapit na, mamaya-maya lang, tapos na yan. Ayan, tapos na. Pinturado na lahat. Tingnan natin sa loob buksan natin. Papakita ko sa inyo yung looban, yung shelvings. Ayan, wala pa namang kandado Ang gagandahan dito, may lalagyan ng kandado, di ba? Ayan. Second floor to. Yan yung second floor. Tapos ito yung ground floor, yung sa ibaba mismo. Makapal yung flooring yan, pwedeng tulugan nga yan budiga yan. Ang ilalagay nila yan ay mga boxes, yung mga gamit nila. Kasi bagong lipat lang kasi sila kaya hindi pa na-arrange lahat. So ayan, pwede namang lagyan ng kandado para safe yung laman kung mga importanteng bagay hindi mananakaw. Ayan, pansamantala nating balikan ang nakaraan. Dito yan, dito ngayon nakapisto yan. Hanggang doon, sa may taas na yon. Ayan, ito, may hangiran dito dati. Ayan, ngayon, itinanggal ko na yung hangiran na yan. Ayan, wala na yan. Ayan, yan, may hangiran na ako nilagay dyan sa taas. Ayan, Ayan, hangiran ng damit yan. Ito. Ayan. Yan yung pinakahangiran. Yan na ngayon sa loob na ng bubungan. So ayan po mga idol, salamat po muli ng marami sa panonood. Muli po ay nasaksiyan ninyo ang aming katatapos na project. Nawa po ay patuloy nyo pa kaming suportahan upang patuloy pa po tayo makapag-upload ng mga ganitong video na makapagbibigay sa inyo ng tip or idea. So salamat po muli ng marami. Ito po ang inyong Alwagi. Minsan pa ay sumasaludo sa inyo. God bless po sa ating lahat.